pag-aaralan po natin na this time mga bossing, no? Etong civil engineering wall putting idea. Ang kaalaman po tungkol sa wall putting o yung nagdadala po ng bigat sa pader natin na hollow block. Ito po yung wall putting natin na yung pong nasa ilalim ng pader natin na hollow block. Napaka-importante po ng wall putting kasi po ayan po yung nagdadala ng bigat ng hollow block o yung load niya. Mapa live load man yan o dead load. Dito po sa video ito tatalakayin po natin, no, yung size po ng wall putting natin, sukat, no, yung pong mixture na ginagamit diyan, yung pong bakal, no, ano po yung mga bakal na ginagamit diyan. Meron tayong main bar at saka dun sa temperature bar diyan, i-discuss ko po. Yung haba po ng hook, i-discuss ko rin po. Kung paano po mag-compute ng bakal, labor cost ng bakal at saka labor cost ng materyales, bibigyan ko po kayo ng idea paano po yung pag-compute ng commercial length ng bakal, tapos ano pong klaseng mixture ang ginagamit dyan, hanggang sa alambre po na ginagamit dyan na i-discuss po natin. So ang wall putting po kasama sa types of putting po yan, no? Merong simple putting na diniscuss natin, no? Meron tayong isang video niya, sana po panoorin nyo. Strap putting, combined putting, mat or wrap putting, pile foundation at kung ano-ano pa. Ang tatalakayin po natin na wall putting po. Kaya ang wall putting po kasama po yan sa types of putting ng gusali. Meron po akong isang video, no, na i-discuss ko po lahat yung mga putting na yan na step by step doon na dinitalye po natin. Sana po panoorin nyo yung video yan. Ito pong wall putting size, yung lapad po, no, ng wall putting natin or yung width niya. Usually nagre-range po yan from 0.3 meters to 0.6 meters, no? Bali 1 foot hanggang 2 feet. Ayan po, no. Tapos may kapal po yan, karaniwan na 0.2 meters, 200 mm hanggang 300 mm or 1 foot. Ayan po yung karaniwang size ng wall putting natin, no. Sa haba naman po, no, wala naman pong problema sa haba, no. Ang lagi pong may sukat diyan yung ginagamit 0.3 hanggang 0.6 yung width, thickness is 0.2 hanggang 0.3 meters. Pagdating naman po, no, sa halo o mixture ng wall putting, since pundasyon din po yan, no, sa pader nga lang po, importante din po yan, no, kasama po sa pinaka-importanting parte ng gusali yan, no, kasi nakabaon po yan sa lupa. Bali ang mixture po niya na usually gumagamit sila ng M10, no? Nang ratio niya is 1:3:6, no? Isang buhangin, isang parte ng simento, 3 parte ng buhangin at 6 na parte ng graba, no? Or M15, yung 1:4 na ratio ng mixture. Yung labor cost po ng wall putting na yan, no? Bali kung po-computein na volume po ang nagiging basihan dyan, no? Meron po tayong computation sa labor cost niyan, pati yung material cost ng wall putting. Sa wall putting rebar sa mga bossing, no, bali yung concrete cover pala ng rebar ng bakal natin, no. Bali since baon nga siya sa lupa, 75 mm din mga bossing, no. And then gumagamit tayo ng main bar dyan. Yung main bar dyan, yung maliliit na bakal na ito, ang nasa ilalim, no. Bali 12 mm diameter, no, ang ginagamit dyan. Yung temperature bar naman, yung mahaba na ito na nasa ibabaw, 10 mm diameter, no. Etong nakikita natin na mga bossing, no, wala siyang hook. Etong na mga tinatali ni brother, no, bali may hook siya. Yung hook na yan, ang sukat niyan kung may hook po, no, bali ang hook length niya na 10 dB or 10 times diameter ng bar, no. Kaya kung 12 mm diameter, no, yung main bar na ginagamit times 10, bali 120 mm, no. Kaya lang may reduction factor pa po dun sa
pagkakabend yan. Meron po akong isang video, no, diniscuss ko po yung reduction factor. Sana po panoorin nyo, no, tungkol dun sa hook length ng main bar ng wall footing natin, no. Bali, ito naman pong splice length ng temperature bar, yung mahaba na ito, no. Ang ginagamit po dyan 50 dB or 50 times diameter ng bar, no. Bali kung 10 mm po ito, bali times 50, bali 500 mm or 0.5 meters, no, yung splice length, no. Bali ang pag-estimate po ng bakal, meron po akong isang video. Pati po yung pag-compute ng commercial length niya, na sana po panoorin nyo yung video nyo, no. Sa paghuhukay naman po ng pundasyon, no, meron po akong isang video, no, na diniscuss ko po ron kung paano po pag-compute ng labor cost po ng wall footing, no, ng footing. Bali, volume po, kukunin po yung total volume ng pundasyon, no, na huhukayan. Tapos gagamit po tayo ng productivity rate, no, ng Philippine Construction Productivity Rate para makompute po yung labor cost. Meron po akong isang video, manual excavation at saka yung ginamitan po ng makina. Sana po panoorin nyo yung excavation labor cost na manual at saka ng equipment. Backhoe po yung ginamit ko pong machine doon sa manual equipment labor excavation labor po. Sana po panoorin nyo yung mga video yan. Dito naman mga bossing, no, sa alambre na tinatali, no, dito sa pagtali sa main bar at saka temperature bar, gaya ng nakikita natin, no, na tinatali niya yung main bar at saka temperature bar. Bali, ang ginagamit din dyan mga bossing, no, number 16 na GI wire din, no. Yung cut per piece niya na 0.25 meters and 0.3 meters. Ayun yung ginagamit dyan. Yung number 16 GI wire, 53 meters po yan per kilogram. Ayan po, no? Bali, yung tie wire estimate po ng wall footing, meron din po ako. Sana panoorin nyo yung video nyo na mga bossing para matutunan din natin yung computation ng tie wire. Kung nagustuhan nyo po yung video, no, sana po pakipindot lang yung like, subscribe and notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.